Kung gusto mo magsimula sa pagte-trade ng Forex, kailangan mo munang mag-open ng broker. No? It doesn't matter kung anong broker man yung gamitin mo kasi halos pare-pareho lang naman yan. Okay? But personally, ang pinipili ko talaga is yung Exness. Okay? Bakit Exness? Kasi may tinatawag siyang Cent account. Alright? Now, kapag na-fill out nyo na yung form, mariredirect kayo dito sa page na ito and papipiliin kayo kung ano yung account na gagamitin nyo. Alright? Now, sa standard account, ang minimum deposit niya is $10 lang, okay? Pero kung pupuntahan nyo naman yung standard cent account, pareho, no? $10 lang din yung minimum deposit. Pero bakit cent account yung pinili ko compared sa standard account? Parehong $10 lang naman yung minimum deposit nito. Now, here's my explanation, okay? Tayo kasi kung nagsisimula pa lang tayo or beginner pa lang tayo or kung gusto mo munang mag-practice with the real money and real market scenario, mas advisable na standard cent account yung gagamitin mo. Sa standard cent account kasi, yung $10 mo ay magiging 1,000 cents. So kahit na malit lang yung capital mo, may breathing room ka to explore, to try hanggang sa matuto ka without burning your money. Perfect ito para sa mga tao na may low budget but at the same time may high determination na matuto, okay? Using real money. On the other hand, kapag standard account naman yung ginamit mo, eto, no? Kahit same lang yung minimum deposit niya na $10, malaki agad yung magiging required lot sizes mo. Kaya kung hindi ka pa sanay and kinakapam pa yung pagtitrade, baka ma-pressure ka kaagad kasi mas mabilis na mauubos yung pera mo dito. Mas mataas yung risk, kumbaga. Pero syempre, as you gain your experience dito sa pagtitrade, pwede mo namang i-level up yung account mo to standard account. Kasi you can open different account types dito sa Exness, no? Hanggang sa masanay ka na sa risk management, pagtitrade, and pagmamanage ng emotion mo. Alright? So it's up to you. Kung ano yung pipiliin mo, pwedeng standard, okay? Pwedeng standard cent account din. Alright? Pero ako personally, kung baguhan ka pa lang, wala pang experience at gusto pang matuto, standard cent na muna tayo. Okay? Yun yung ginagamit ko. Alright? Now let's say nakapag-open na kayo ng standard cent account na katulad dito sa akin, dito na ngayon lalabas yung account number mo, okay? Yung platform na gagamitin mo, yung server kung saan ka magte-trade, at lahat ng information na kailangan mo, okay? Now, kapag nakagawa ka na ng account mo, ang kailangan mo na lang gawin is mag-deposit. Okay, meron tayong tab dito, i-click mo na lang ito. Tapos may mga different deposit methods dito na pwede mong gamitin, okay? Pwede kang mag-deposit via online banking, pwedeng mag-deposit via GCash, okay? Kung mahilig ka rin sa crypto, pwede ka rin mag-deposit using USDT, okay? Now, let's say nakagawa ka na ng account mo, napondohan mo na. Yung next mong gagawin is magda-download ka ngayon ng MT5 trading platform. Okay? So, para makita yan, ang kailangan mong gawin is i-click ito. Tapos, puntahan mo yung public website. Tapos, lalabas dito sa taas itong platform tab. Click mo yan. You have the option to download MT5 or MT4. Okay? Personally, mas gusto ko yung MT5. Okay? So, click natin yan. Next is, i-download mo na lang siya. Okay? So, once you're done, mag-open ngayon yung MT5 trading platform and kailangan mo na lang i-login yung mga credentials na makikita dito sa iyong Exness account. Okay? Balikan natin yan. Ayan, nandito lahat ng information na kailangan mong malaman. Alright? So, puntahan na natin ngayon yung MT5 trading platform. So, once nag-open kayo ng MT5 nyo, bali ganito yung makikita nyo. Okay? Again, para makapag-login kayo, kailangan nyong i-provide yung inyong login ID. Okay? Makikita yan dito sa website. Ayan, login ID or number, no? Kailangan nyong i-provide yung inyong password and at the same time, piliin nyo yung tamang server na nakalagay dito sa inyong website. Ito, okay? So, server. Lahat ng information na kailangan mo nandito sa Exness dashboard nyo. Okay? So, kailangan nyo lang i-copy-paste yan, ilagay dito para makalogin kayo. Alright? Now, once nagawa nyo na yan, ang kailangan nyo na lang gawin is i-click yung OK. Now, palaki natin yung ating screen para mas makita nyo. Ayan. And then, lalabas ngayon dito sa baba yung balance nyo once properly nakapag-login na kayo. Okay? Tanggalin natin yung ating camera para makita nyo. Okay, eto. No?
lalabas na ngayon dito yung balance nyo once nakapag-login na kayo ng maayos. Kung hindi lumalabas itong trade tab, ibig sabihin either mabagal yung internet nyo, may problem sa pagla-login nyo, kaya i-double check nyo ng mabuti. Okay? Again, once na nakita nyo na itong trade tab, pwede na kayong mag-trade, lalong-lalo na kung nakapag-deposit na kayo. Next, ang gagawin natin is, nandito sa gilid ngayon yung iba't ibang charts na available for you to trade. Okay? Kung gusto mo magdagdag, click mo lang ito, tapos i-type mo dito yung pair na gusto mo. Pero kung nandito naman yung pair na gusto mo, for example, in my case, gusto kong i-trade yung Bitcoin or gusto kong i-trade yung gold, no? Nandito lang lahat yan. Ang kailangan mo lang gawin is i-drag papunta dito sa chart at lalabas ito. Okay? So, sir, ang pangit naman ng chart. Bakit ganyan? Hindi ko rin maintindihan guys kung bakit ganito yung style ng charting ng MT5 or MT4 trading platform, no? Napakapangit, napaka-old school. Next, ang gagawin natin ngayon dahil nga napakapangit ng interface, right-click mo lang, okay? Then, click Properties. Dito mo na ngayon pwedeng baguhin yung settings ng chart mo. Puntahan mo ngayon itong Colors tab. Tapos, mamili ka dito, no? May iba't ibang template sila dito. In my case, gusto ko yung color on white. Okay? Yung parang standard, kumbaga. Tapos, it's up to you na. Kung gusto mong tanggalin yung grid, okay? Yung mga box, pwede mong gawin yan. Ang piliin mo none. Napansin nyo, nagbago rin yung preview ng chart dito. Okay? Next, pwede nating tanggalin itong mga volumes na ito kung sa tingin nyo hindi naman importante itong mga volumes na to. Kailangan mo lang gawin is i-click yan, okay? And click nyo yung none. Ayan, nawala na, no? Tapos, dito naman sa show, ayokong makita yung mga trading history kasi magulo, no? Ayoko yung ganyan. Gusto ko yung malinis lang yung chart. Ayan. Wala nang mga sulat-sulat, okay? Next, ang gusto kong ipakita is yung ask price line. Okay, mahalaga itong dalawa, yung show bid line and show ask line. Okay? Next, pinipili ko rin itong show trade levels. So, that's it, no? Ganito yung gusto kong setup ng chart. So, kailangan mo na lang gawin is i-click yung okay. There you go. So, malinis na, okay? And yeah, napakasimple niya ng tingnan. Nandito naman guys sa taas yung iba't ibang time frames, no? Kung gusto mo 1-day time frame, ayan, makikita mo dyan. Alright, isa sa mga nahirapan akong mag-adjust dito sa pagte-trade ng MT5 ay yung kanilang chart. Alright? Kasi hindi siya smooth flowing na katulad sa crypto. Now, kung gusto mo mag-zoom in or mag-zoom out, i-hold nyo lang yung control key ng inyong keyboard. Okay? Tapos, i-scroll nyo gamit yung wheels ng inyong mouse. Ayan, pwede kayong mag-zoom in and mag-zoom out. Okay? Pwede nyo rin paglaruan itong dalawa dito kung gusto nyo, no? Para mas ma-browse nyo pa yung chart. So, it's up to you, no? Pero in my case, yung ginagawa ko is, pinipili ko itong dalawa. Kung gusto mo naman ng mga mabibilisang trading or market orders, no? Pwede mo yang tingnan dito. Show Trade Panel. So, ibig sabihin, ito ngayon yung kung gusto mong mag-buy or mag-sell in an instant. Etong nakikita nyo naman dito sa taas ay yung tinatawag nating lot sizes. Okay? Sa standard cent account, yung madalas na gamitin ko is 0.6. Pero kung baguhan pa kayo, I would suggest na yung lot size nyo ay 0.01. Okay? Again, uulitin ko, kapag baguhan pa kayo, wala pang experience sa trading and gusto lang matry and mag-explore, no, gamit ang standard cent account, ang piliin nyo is 0.01. No, kapag medyo sanay na kayo, tingin nyo kaya nyo ng pataasan yung itataya nyo, kumbaga, lalakihan mo na din ngayon yung value na nakalagay dito. In my case, ang ginagamit ko is 0.6. Okay? Now, may makikita tayong something dito, okay? Yung MQL5. Now, eto naman siya, ginagamit natin ito kung gusto nating bumili ng mga trading robots, no? Dito mo mahahanap yung iba't ibang trading tools na available dito sa MT5. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-open ng account, okay? Yung account nyo sa Exness, okay, ay different sa account nyo dito. Pero pwede nyo gamitin yung same email address na ginamit nyo sa pag-open ng Exness. Pwede nyo rin gamitin yung same password na ginamit nyo sa pag-open ng Exness para mag-create ng account dito. Okay? Pero kung baguhan pa kayo, wag nyo munang galawin yan. Hayaan nyo na muna yan dyan kasi pwede kayong mag-trade kahit wala yan. Okay? Hindi makaka-apekto yan sa performance nyo.
Kumbaga parang tool lang ito, no? Para mas mapabuti yung trading nyo. But again, kung baguhan ka, stick ka lang muna dito. Now, kung gusto mong mag-set ng orders mo, ang kailangan mo lang gawin is i-click itong nandito sa taas, New Order. Na dito mo na makikita yung different order execution. Pwedeng market, ibig sabihin kapag pinindot mo yung sell or buy, automatically magkakaroon ka ng position, no? Or pwede rin namang pending order para mag-set ka ng position mo lower or higher compared sa current presyo ng market. It's up to you na. Pero yung madalas na ginagamit ko lang talaga is yung eto. Okay, mabilisan, in and out, pasok and labas lang, no? Now, kung gusto mo namang magdagdag ng RSI, MACD, or moving averages, no, makikita mo yan dito sa taas, okay? Kailangan mo lang gawin is i-click itong insert, and then, click mo yung mga indicator. Ayan, may ilang indicator lang na available dito sa Forex or sa MT5, no? Unlike sa crypto na napakaraming trading indicator, dito sa kanila iilan lang. Ayan, yan lang yung mga available, okay? It's up to you na kung ano yung gagamitin mo. So yeah, hanggang dito na lang muna tayo sa short tour ng pag-open natin ng account dito sa Exness. Yung next topic naman natin is yung sample trading or kung paano mag-trade. Alright? So abangan nyo yung mga future lessons natin. Until next time, have a great day. Peace out.